Mayroong pakahulugan yung aking nasirang tiyuhin, 93 years old yun, namatay, 95 years old. Pagkada kami nagiinuman, sabi niya, ang politika ang ibig sabihin ay lansihan. Wala ko yun. Lansihan. Oo, lansihan. Yan ang pakahulugan niya. Yung sa politika. Mukhang walang kapikunan, yan na. Kita mo, umaabot na sa hospital. Sa ngayon, di ba, ang mga politiko, patanong-tanong kung saan maraming balimbing. Parang paru-paro. Kaya naisip ni Senator Angara na bigyan ng magpasa ng di ba, ng bill. Sancotism. Which is magpaparusa doon sa mga politiko na patalon-talonan po ng party. Political party. May tawag daw doon, Mr. Nicolay Sherman Asang pambansang prutas. Yung balimbing. Yun ang sa ngayon ay yung political system natin, medyo magulo, no? Hindi mo alam talaga kung sino yung kakampi mo ngayon, bukas, walang kalaban mo na naman. Walang loyalty sa permanent friend, no permanent enemy. Hindi katulad nung araw na ang plataforma ang sinusundan. Kung magkakapareho ka ng plataforma, isa lang kayo. O isang mga prinsipyo ninyo, doon kayo sa isang political party na yon. Kaya nga, tuloy natin, yung after ng post-war political evolution, nagkaroon ng political evolution, ito nga binanggit ka natin, na yung tinatawag na tatlong G. Yung gun, goons, gold, no? Meron pa ba yan? Yun pa nga, kamakailan nga lang, sinasabi nga natin, si Congressman Bersamin, no? Ay di umano, ay kamag-anak pa. Yung kaya sa kaso nung sa parting Ilocos. Itong after nung post-ed sa political system natin, ay doon, nagkaroon ng pagbabawi, ng pagbubuo ng panahon ni Cory, no? Ito yung parang konting history ng politika natin sa Pilipinas. Ito nga pagtatayo ng Presidential Committee on Public Ethics and Accountability para daw ma-less yung corrupt. Kaya kung titingnan natin after ng EDSA, ano nangyari? Wala na bang korupsyon sa ating gobyerno? Kasi ako yung yung political party na nakagisnan ko, ang political party system ng araw, dahil wala nga nakagisnan ko, nationalista, yung liberal at saka liberal. So parang siyempre, bata pa tayo, hindi natin alam kung ano mga nangyari sa loob ng political party system, Pero sa ngayon, ang dami kasi ng political party, na nagsasama-sama, nag-alliance. Pero yung mga party na yan, katulad niyo, dating magkalaban, party ni Villar. At ang party ni Pino. Ngayon, mukhang magsasali. May alliance. Merge down. So medyo may risk kasi ako nakikita triple sa ganyan, Kasi katulad halimbawa, Lakas, NUCD, di ba? CMD, mga ganyan, PDP. So tatlo na yan, So pagka may isang nanalo na Pangulo, hindi mo alam kung sino talaga nagpapalakad ng gobyerno Kasi tatlong party system yan. So hindi kasi halo-halo na siya. Kung sino yung, halimbawa, panahon ni Gloria, si Gloria nakaupo. Pero hindi mo alam kung anong ginagawa ni Ramos. Diba? Yan na nga. So, may power sharing kasi. Yun uso yung power sharing. So, hindi mo alam kung sino yung nagdalakaw na mabuti, So, hindi mo pwedeng i-blame lahat, halimbawa kay GMA yung pagdanakaw. Dahil tatlong party system yan na nando nasa isang puwersa. Yun yung makinarya. Yun ang makinarya. Makinarya na papatakbo din sa gobyerno So, hindi dapat natin i-blame lahat sa isang Pangulo, di ba? So, ngayon napaka-risky ng dahil walang... Meron pang dumating pa yung political theater natin, Karoon tayo ng political theater. Panahon ni Erap. Yung kanyang mga katangian, naging kung tinawag na political theater, parang artista. Ang dating, showbiz ang dating. So, ito yung mga payak at pag konting paliwanag lang natin sa politika sapagkat ating tinatalakay ito upang magkaroon naman ng konting background sapagkat ito yung nakikita nating noong mga nakaraang Sabado na susolusyonan natin
abot na makakaya natin, ano ba para matigil tong kahirapan? Ano ba yung susi? Ano ba yung formula? Ano dapat gawin? Kaya dalawa yung nakita natin na dalawang sektor yung pwede makapag-desisyon dito bukod sa sinasabi mo kasamang Dan na ang pagbabago mula sa sarili natin. Kaya tayo bahagi lang, maliit na bahagi lang tayo, no? Pero ang nakasalalay dito sa dalawang sektor, ito mga leader, yung mga political leaders, at saka itong religious leaders. Sapagkat inaakala natin sa pananaw natin, sa abot ng ating kakayahan, ay nandito yung pera sa kanila, sa dalawang sektor na to. Na kung saan, ay kaawawa yung mga bumubuhay sa mga Pilipino. Dalawang sektor din yung bumubuhay sa mga Pilipino, na ito yung mga kinakain natin araw-araw. Ito yung isda, yung mga isda natin. Ba, yung mga fisherman natin, at itong mga peasantry, yung mga peasant natin, kung saan ito yung nagtatanim ng kinakain din nating bigas o gulay, no? Mga farmers. Farmers. Pero sila yung walang bahay. Sila yung walang bangka, walang lambat, walang tirahan. Kapalitar at triple man ng farmers dito sa atin eh. Sa Amerika, pag sinabi yung farmer ka, abay, ubod ng yaman ka. Yung mga turista natin, mga Hapon, puro farmers. Dito, pag sinabi farmer ka, abay, nuklukan ka sa hirap. Yan na nga. Kaya makikita mong merong diferensya sa liderato. Hindi natin sinasabing kay Pino yan sapagkat minana lang niya, di ba? Sa mga nauna na. At yung mga nauna sa pinakauna, no? Kaya natin tinatalakay yung mga katangian ng politika, maglano na uso dito sa Pilipinas yan, ay ito kitang-kita pa na sa umpisa, no? Na yung molding ay makadayuhan o colonial democracy. Kaya dahil dito ay tingnan natin susunod yung mga iskandalo sa politika. Iskandalo sa politika siguro ay makikita natin nung way back 1960s, no? Eh ano na lang natin, ang pahapyaw na lang yung tinatawag na Javida Massacre noong 1968. Yung pagkakapatay do sa mga ginawang sundalo na ilalaban daw sa mga rebelde, 28 Moro Muslim to na sinanay sa koridor. Pagkatapos, ano nangyari? Hinarap sa kanila yung 30 caliber machine gun. Yun ang masaklap. Bata pa ako niyan. Oo. Kaya nga, ito ay nakuha natin tong datos na to sa internet, no? Kinuha natin sa record. At hindi naman tayo nagkikwento ng kwentong kutsero dito. Meron tayong basihang legal, no? At noong 1970, yung iskandalo doon kay Dobby Beans, yung iskandal do sa sex scandal, meron na pala noon, no? Noong 1970, na-involve yung dating presidente. Hindi na si Clinton palang original. 1970. Na dating presidente noon, alam niyo na kung sino yun, no? Tapos para maituloy yung may deklara yung Marcelo, ito yung Rolex 12. Naalala niyo yung 12 general ng plano ng Marcelo. Ito yung mga skandalo sa politika natin na para maituloy lang, plinano ng 12 general yung pagdideklara ng Marcelo. Sapagkat 1971, nandeklara yung suspension ng writ of habeas corpus. 1972, September 21, naideklara yung Marcelo upang may pagpatuloy yung kapangyarihan sa poder na plinano ng 12 general, no? Hindi natin babanggitin pa kung sino-sino to, no? 1980 ito daan-daan na. Patay na yung marami dyan. Ito nung 1980, tumalon tayo, 1980 yung buhay pa yan. maalala niyo yung Manila Film Center accident, yung gumuho. Naalala niyo sa yung folk arts, diba? Diba? Yung marami daang manggagawa na pinilit na i-cover up, i-censored, i-black news, no? Pero limitaw din, diba? Sabi nga, kung mayroon daw usok, may apoy, diba? Yung Bataan na nuclear power plant, grabe ang suhulan dito at billion peso yung nawala. Ano nangyari doon sa natin? Kung maalala natin yung Bataan na nuclear power plant. Ano ngayon, di ba? Hanggang ngayon ba, binabayaran pa natin? Nakatenga, binabayaran. Dahil yan utang. 25 years, pero wala nangyari. So, kasama tayo sa nagbabayad ngayon. Kasama pa rin tayo. Patuloy tayo nga. Nakakalungkot, no? Itong mga skandalo na to. Itong Operation Big Bird, noong 1996, panahon na ni Cory to. Ano nangyari dito?
Meron bang, kasi ang purpose ng Operation Big Bird, hulihin yung mga nagnakaw sa pamahalaan, yung mga ill-gotten wealth. Ito yung nagpapasal ng PCGG. Sila Sidney Ordonez, sila, sino pa ba ito? Sila Salonga. Ano nangyari doon? Wala nangyari dahil yun Hindi nahuli yung Big Bird. Hindi nahuli. Small bird. Small bird. Yung mga Filipino size. Bagay, pipit. Hindi nahuli. Pipit. Hindi agila. Mga ligaw na ibon pa. Maliliit. Pinaasa tayo ng PCGG, no? Kaya nga. Na pagkatapos na bumaba si Sinawag Marcos. na nila PC Gagay. Oo. Ginagay yung mga kababayan natin. Mukhang walang ipanalo. Wala. Puro, walang, pero meron naman konti. Nabigyan nata yung mga biktima ng martial law. Pero magkano ba nabigay noon? Human rights siguro. Parang hindi pa lahat. $1,000. Dahil pa reklamo. Marami pang nag-claim sila, nag-claim na sila hindi pa naabutan. Talagang hindi pa nabigyan. Okay, so walang nangyari, no? Dito sa may skandalo. 1990, pag talo na tayo, no? Dahil may sila yung oras, ay itong kung matatanda nyo yung sa Public State Authority o Amari scam. Amari. Alam niyo ba rito na dahil isang dating leader ang bineral sa UP. Isang dating leader ng Alex Bungkayaw dahil dito sa scam na to. Hanggang ngayon ay parang unsolved at mukhang wala nang gusto magsalita tungkol. Yun na nga. Kaya ito yung naka-pending, no? At ito yung nabasa natin sa itong mga detalye na to. Kasama pa yan yung doon sa Pampanga, sa Clark, yung tao doon. Yung Expo. Yun na nga yung kapatid niya. Yun ang kamag-anak dito. Yung tawag na meron pa rito yung panahon ng 1998, panahon na ni ERAP, yung Executive Order number 1. Yung kay removal ni dating Senador Richard Gordon. Dati siyang chairman ng SDMA. Ipinalit si Congressman Felicito Payumo. Ito yung mga iskandalo, no? At yung hot cars, yung mga BMW, yung mga Benz na para doon nilusot sa Bureau of Custom para sa mga kabinete. Cabinet Secretary at mga political allies noong panahon na yon, noong 1990s pa, 1990. Tatango-tango si parang... Hindi, pinakinggan ko ang kasama dyan. Parang hindi niya nabasa. Pinakinggan ko lamang ang ni kasama. Nire-recapitulanin yung kanyang talaga. Paano yung tango Sige, yung 2000 na, no? Bahagi na yung ewan ko kung naalala niyo pa yung Midnight Cabinet appointment, si Prodicio Lakian. Alala niyo ba ito na sa Malacanang, no? During drinking session sa Malacanang. Ito yung mga iskandalo, no? Yung wet and gate kay Chavit Singson expose, no? Ito yung sa wetting. Kung maalala natin, nandito sa record. Sa atin, yung mga gambling. Punta nga sa impeachment, no? Yun ang nangyari, no? Parol, yung mga ilang Euro General dyan na... Ito yung kay Hello Garcia, scandal, 2004. Na-involve yung dati rin presidente sa electoral fraud, no? The fertilizer fund scam. Andito po, nakita rin natin sa internet yan. Year 2004, 728 million fertilizer fund. Mas maraming panahon ni Gloria, no? Sige, yun nga, nakita natin yung GSIS Meralco